Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Masaya si Negra Diabla nang mapatunayan nito na pwede na siyang makihalubilo sa mga tao. Nakahinga naman ng maluwag si Shona noong nakita na niya ang kanyang mga apo. Sa pag-uusap ni na Engineer Marlon at Artemis o Artemio, ipinaliwanag ng huli kung ano ang mangyayari sa napatayong bahay. Inakala ng engineer na titirhan ng pamilya ni Artemio, pero sinabi nito na titirahan ng magkakaibang tao na kasama ang pamilya ni Marlon. Sa paglipas ng araw, 5 taon na si Mar. Kinabahan si Riana nung hindi makita ang anak. Pumunta ito sa rooftop at dito nakita niya sa Mar na kasama si Artemio. At ngayon, pakinggan natin ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Sige, tatayo ka dyan sa pinakamataas na baitang ng itinayo kong hagdan, Amar. Magbilang ako ng 3 at lulundag ka. Wag! Hindi, anak. Ha? Ano ang pinapagawa mo sa anak ko? Gusto mo yatang madisgrasya ang anak ko? Hindi madidisgrasya si Amar. Di mangyayari yan. Anong hindi madidisgrasya? Ang taas ang pinatayo mong hagdan at pinaakyat mo sa kanya. Tapos, palulundagin mo dyan? Sige na, Amar. Bibilang ako ng 3. 1,
2, 3. Wag! Nakita mo na, Rian. Walang nangyari kay Amar. Amar, anak, kumusta ka? Baka napilay ka. Oh, bakit di ka na umiimik? Nasaktan ka ba, anak? Hindi nagsasalita. At umakyat na naman sa hagdan. Amar, anong nangyayari sa'yo, anak? Huwag kang umakyat sa hagdan. Mahuhulog ka dyan. Ayan mo lang si Amar, Rian. Hindi madidisgrasya si Amar. Maniwala ka sana sa akin. Ulitin ko. Hindi madidisgrasya si Amar. Dahil exercise na niyan ang kanyang ginagawa. Ano? Oo. Magiging matibay ang kanyang mga binti. At masasanay na timbangin ang sarili pagbagsak sa baba. Matalino si Amar. Ha? Kumikislap ang mata niya na nakatingin sa akin. Hindi ko... Maniniwala ka sa akin, Rian. Hindi madidisgrasya si Amar kahit kailan. Sige, panoorin mo ang ibang paggagawa ko sa kanya. Ano? Upo ka, Rian. Huwag mong ihiwalay ang mga mata mo sa aking mga mata. Sige. Dito lang ako. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo kanina na sasabihin mo sa akin? Sumasamay ng gamot na na-injeksyon ko sa kanya. Sige, Rian. Tingnan mo ang aking mga mata. Sige. Parang kumikislap na bituin ang mga mata mo. Rian, mula ngayon, hindi na Riana ang alam mong pangalan mo. Ikaw na si Riani. Unti-unting mahati ang takbo ng isip mo. Mas marami nang hindi mo maalala tungkol sa pagkatao mo. Dahil 50% ang pagkatao mo ay immortal. Mawawala ang iyong takot sa isip mo. Magiging matapang ka na mandirigma. Nakatulog ba ako? Pero, nandito ako sa pinakamataas na palapag ng bahay ko. Ano ang ginagawa ko dito? Nakatulog ba akong nakaupo? Ay, giniginaw na ako. Malakas ang simoy ng hangin kasi hapon na. Naalala ko na. Ang alam ko, nag-uusap kami kanina ni Artemio. Pero, bakit wala na siya dito? Iniwan ba niya ako habang nakatulog ako? Bababa na ako. Tingnan ko si Amar. Baka ano na naman ang ginagawa niya.
Ano na yung pinag-usapan namin ni Artemio? Parang wala akong maalala. Kaibigan ko nang may bahay sa kapitbahay ni Nariana, Mama. Ang alam ko, lihim na negosyante ang taong yan. Negosyante? Opo, Mama. Gusto kong malaman kung ano ang negosyo niya. Akala ko ba busy ka sa tungkulin mo bilang opisyal? Ang ibig mong sabihin, magnenegosyo ka pa, iho? Kailangan maihandak ko ng gusto ang kinabukasan ng dalawa kong anak, Mama. Lumalaki na sila. Lumalaki na rin ang kanilang gastusin. Ganun ba? Opo, Mama. Ang alam ko malaki ng ipon mo. Mama, At palagay ko, sapat na ang sweldo mo bilang opisyal sa gobyerno. Hindi ba ganun, iho? Mama, may edad na po kayo. Huwag na kayong makipagproblema sa akin. Ha? Ang sarili niyo ang isipin ninyo. Hindi kung ano-ano ang iniisip niyo dyan. Magpahinga na kayo. Iho, Gusto kong tahimik ang isipan ninyo. Gusto ko wala kayong problema. Wala kayong problemang iniisip. At yan pang dahilan ng pagka-estresan ninyo. ganon. Gusto kong masaya kayo lagi. Walang problema sa buhay. Masaya na ako pag nakita ko kayong masaya din sa araw-araw. Dapat makontento na kayo. At huwag niyong kalilimutan. Senior citizen na kayo. At dapat lang na magpahinga na kayo. At wala na kayong pagkakaabalahan pa. Ano? Natapos na rin ang pagsisilbi ninyo. Ulitin ko, Mama. Ang sarili niyo na lang ang isipin ninyo. Huwag na ninyong pakialaman at pagproblemahin pa ang ginagawa ko. Pwede, Mama. Iho, Siguro naman, maliwanag na sa inyo ang sinabi ko. Mahal na mahal ko kayo, Mama. Gusto ko pa kayong makakasama ng matagal at makikita pa ninyo ang paglaki ng dalawa niyong bakit kaya ganon ang mga sinabi sa akin ni Gadon? Parang sinabi na sa akin na wala na akong silbi. Parang sinabi na maghintay na lang ako kung anong maibibigay sa akin. Pero marami pa akong magagawa. Bakit parang inalis na niya ang karapatan ko? Parang di ko matanggap na parang inutil na ako. Na wala na akong magagawa dahil senior na ako. Pero hindi. Ayaw kong magkukulong na lang ako dito sa bahay na walang ginagawa. Hindi ako inutil. Isa akong matibay na ina. Marami pa akong magagawa at gustong gawin maliban sa pag-aalaga sa aking mga apo. Susubaybayan ko sila sa kanilang paglaki. Lalabas ako dito sa kwarto ko. Ayaw kong magkulong na lang dito sa kwarto ko na parang inutil. Ador, nandito ka pala sa sala. Opo, madam. Lumabas naman kayo sa kwarto niyo.
Sabi ni Sir Gadon, may lagnat kayo. Ano? Kinausap nga kami ni Masa na hindi kayo pwedeng tutulong sa amin para hindi kayo mapagod. Ano? Opo, madam. Ayaw niyang magtrabaho po kayo. Wala akong sakit, Ador. Tingnan mo, ang lusog-lusog ko. Anong may lagnat o sakit na sinasabi ni Gadon? Madam, Anong oras na ba? mag 3:00 na ng hapon, madam. Asan si Masa? Nakalimutan niyo ba? Umalis na. Pumunta na sa paralan ni na Aris at Carmina para sunduin sila. Ganun ba? Malapit na kasi ang labasan ng mga mag-aaral, ma'am. Siya nga pala. Gusto kong mag-exercise. Didiligan ko ang mga halaman ko na namumulaklak. Asaw! Wag. Hindi, madam, hindi. Trabaho ang magdidilig. At isa ba, umulan kanina. Kaya nadiligan na ang mga yon. Ay. Papagalitan ako ni Sir Gadon pag nalaman niya na nagdilig kayo. Ano? Oo. Babalik na kayo sa loob. Ilak na lang ninyo ang gate, madam. Kasi tinawagan ako ni Sir Gadon. May pupuntahan daw kami, okay? Sige. Ako na ang magsasara sa gate. Ano yun? Biglang lumakas ang hangin at naisara ang pintuan ng opisina ko. Imposible. Paano makapasok ang malakas na hangin dito? Nakasara naman ang bintana. Kasi naka-centralized ang aircon. Baka may tao dyan sa labi. Siguro, ang akala nila ako ang nagsara. Bubuksan ko ulit. Ay, maraming salamat. Wala namang tao sa labas. Nakabukas ang pintuan na pupunta sa tirasa. Alam ko na. Baka dyan naman galing ang hangin, kaya nagsara ang pinto. Nandito ka na pala, Artemio. Ang alam ko, nagbiyahe ka patungong ibang bansa. Oo. Pero nakabalik na ako. Bakit kaya ganyan ang suot niya? Parang suot ng piloto. Oo, Marlon. Parang nagtataka ka na nakatingin sa akin. Kasi ang ganda ng suot mo. Ito? Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Artemio? Di naman na kasi tayo nagkukwentuhan. Oo nga. Marlon. Ano pa yung mga bagay na hindi mo naikwento sa akin tungkol sa'yo? Sabihin ko sa'yo, isa rin akong piloto. Ano? Maintindihan mo ngayon kung bakit nadesinyo ang bahay na ito na bakante ang bubong o top floor. Open air dahil lang sa nakahandang maging helipad. Ganun. Kaya pala. Hindi kasi specified sa building plan ng bahay kung ano ang plano sa top floor. Kaya multipurpose na lang. Oo. Pero hindi mo ba naisip na parang nadisenyo na landingan ng sasakyan panghimpapawid? Ay, kanina ko pa binabaybay ang ilog na ito. Nasaan na kaya si Buhaya, Komando?
Pwedeng natangay ng malakas na agos ng ilog si Buhaya Kumandaw. Ay, ilang araw ng malakas na ulan dito sa lugar na ito. Maraming nasalanta sa baha. Pero kahit gaano pa kalakas at katagal ang baha, hindi basta mamamatay si Buhaya Kumandaw. Kahit tangayin pa ng agos hanggang sa dulo ng ilaw. Nakarating na ako dito sa dulo. Malalim na bangin ito. Babagsak sa baba ang malakas na agos. Aba, kung tinangay ng malakas na agos si Buhaya Kumandaw at nahulog dito, baka naman na disgrasya na. Kailangang makarating ako sa ibaba. May kapangyarihan ako. Tatalon na ako para madali. Buhaya Kumandaw! Nasaan ka na? Ay, posibleng nandito siya. Ganito ang gustong-gusto ni Komando Buhaya. Napalipasan ng oras. Baka naman may nahuli siyang unggoy na pananghalian. Siguradong busog yun at nakatulog. Matingnan nga. Baka naman nandyan lang sa gilid ng lawa natutulog. Komando Buhaya! Nasaan ka na? Ang sarap ng simoy ng hangin dito sa pinakamataas na palapag ng bahay ko. Maganda rito. Pag mainit ang panahon, masarap sa pakiramdam. Magandang tambayan dito. Lagi kong kasama ang anak ko para magpalipas ng oras nung sanggol pa lang siya. Pero ngayon, lagi nang pumupunta si Amar sa kabilang bahay. Tama ang sabi ni Ate Masa nung minsan nag-usap kami. Ninong ni Amar sa binyag si Artemio. Kaya parang ama na niya. Sa bagay, walang masama kung maging malapit sila sa isa't isa. Lalo na sa anak ko. Wala naman akong pagdududa kay Artemio. Alam kong mabait siya at malapit naman sa aking anak. Si Ate Masa ang tumatawag sa akin. Ano kayang sasabihin niya? Hello? Hello, Rihanna. Kumusta ka na? Ate Masa, hindi Rihanna ang pangalan ko. Riani. Ano? Uy, anong nangyayari sa'yo? Akala ko nagbibiro ka nung unang sabihin mong hindi Rihanna ang pangalan mo, pero... Ano kasi ang sasabihin mo? Ha? Bakit ganyan ka na, Rihanna? Riani, yan ang itawag mo sa akin. Hindi ka ba nakakaintindi? Ano kasi ang sasabihin mo? Sige. Pupunta na lang ako sa bahay mo. Bye.
Istorbo. Sino palang tumawag? Naku, si Ate Masa. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!